Isang mansyon, isang gintong hawla. Doon, pinatay nila ang aking dignidad habang nakangiti. Ang aking asawa? Siya ang magbigay ng kandado sa selda ko. Ngunit sa bawat hapdi, may nabubuong apoy. Hindi ako magiging biktima habang buhay. Sa mundong ito, ang katotohanan ang pinakamatalim na sandata. Handa ka na bang makita ang pagbagsak ng kanilang peking kaharian? Ito na ang pinakamainam para sa iyo, Amelia. Ang gulo sa loob ng main house ay hindi nakakabuti sa kalusugan mo. Lalo na't kailangan mong magpahinga para sa susunod na hakbang ng pamilyang ito. Ang boses ni Doña Rosing ay malambot, tila may malasakit. Ngunit sa pandinig ni Amelia, ito ay parang paghatol ng isang hukom sa isang bilanggo. Habang binibitawan ng kanyang biyenan ang mga salitang iyon, si Amelia ay abala sa pag-aayos ng mga damit ni Julian sa loob ng maleta. Ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginginig habang iniingatan ang bawat tupi ng mamahaling tila, na para bang ang pag-aayos sa gamit ng kanyang asawa ay isang banal na tungkulin na dapat niyang gampanan ng perpekto. Sa bawat haplos niya sa tela, naalala niya ang pangako ni Julian noong isang gabi na balang araw, ang bahay na ito ay magiging tunay na tahanan nila. Ngunit na yon, ang mga pader na dati ay saksi sa kanilang mga halakak ay unti-unting lumalamig, nagiging mga harang na naghihiwalay sa kanya sa init ng pagmamahal na akala niya ay kanya na. Ang dibdib ni Amelia ay masikip, tila may nakadagan na mabigat na bato. Pinilit niyang lunukin ang pait na bumabalong sa kanyang lalamunan. Hindi siya pwedeng umiyak. Hindi ngayon. Salamat po, Doña Rosing. Susundin ko po ang sinabi niyo. Sagot ni Amelia. Ang boses ay pabulong at puno ng pagpipigil. Good! Alam mo namang ginagawa ko ito para sa kapakanan ninyong dalawa ni Julian. Tugon ng matanda bago tumalikod. Ang bawat yabag ng kanyang mamahaling takong sa sahig ay parang tunog ng martilyo na tumatama sa puso ni Amelia. Nang tuluyan ng umalis ang biyenan, naiwan si Amelia sa loob ng maliit at madilim na bahay sa dulo ng harden. Ang hangin dito ay amoy amag at luma. Ang bawat sulok ay puno ng alikabok na nagkukubli sa mga alaala ng nakaraan. Sa paghakbang niya patungo sa maliit na mesa, ang kanyang paa ay tumama sa isang bagay na matigas. Isang lumang tramkaitok. Isang lumang hairpin na gawa sa pilak, may kakaibang disenyong tila pilit na pinatigas ng panahon. Dinampot ito ni Amelia, ang kanyang mga daliri ay dahan-dahang hinaplos ang bawat kurbada nito. Sa gitna ng kanyang kalungkutan, isang maliit na bahagi ng kanyang isip ang naniwala na baka ito ay isang senyales ng swerte. Isang alaala na ang lugar na ito ay may sariling kwento na naghihintay na mabuksan. Ngunit ang katahimikan ng gabi ay biglang bumasag. Isang mahina, paulit-ulit na tunog ang nagmula sa likuran ng pader na gawa sa kahoy. Tok, tok, tok. Hindi ito hangin. Hindi ito sanga ng puno. Ito ay sinadya. Ang tunog ay nagmumula sa kabilang panig ng pader, kung saan naroon ang lumang bodega na matagal nang ipinagbabawal na pasukin ni Doña Rosing. Ang bawat katok ay parang isang pintig ng pusong nagmamakaawa. Isang hiyaw na nakakulong sa madilim na sulok ng mansyon. Tulong! Ang hininga ni Amelia ay tumigil. Ang kanyang mga mata ay nanlaki, nakapako sa bawat ukit ng kahoy na pader. Ang tramkaitok na hawak niya ay nahulog sa sahig, ngunit hindi niya ito napansin. Ang tanging naririnig niya ay ang kanyang sariling pintig ng puso, mabilis at naguguluhan. Sa gitna ng kawalan, isang tanong ang unti-unting nabuo sa kanyang isipan. Isang tanong na handang sumira sa kanyang mundo.
Kung ang bahay na ito ay dapat na maging pahinga, bakit tila may isang kaluluwang hindi matigil sa paghingi ng hustisya sa likod ng mga pader na ito? Ang katahimikan sa loob ng maliit na bahay ay tila naging isang mabigat na kumot na bumabalot sa buong pagkatao ni Amelia. Ang bawat hibla ng kanyang buhok ay tila nagtayo sa takot. Ngunit, isang kakaibang puwersa ang humihila sa kanya papalapit sa pader. Lumapit siya, ang bawat hakbang ay mainat. Parang natatakot na baka ang tunog ng kanyang paghina ay makagulo sa kung anong tinatago ng madilim na bahagi ng bahay na ito. Inilapit ni Amelia ang kanyang tenga sa magaspang na kahoy. Ang amoy ng lumang alikabok at nabubulok na kahoy ay sumasampal sa kanyang ilong. Tok-tok. "Sino yan?" Pabulong na tanong ni Amelia. Ang kanyang boses ay nanginginig. "May tao ba dyan?" Walang sumagot sa salita. Ngunit ang mga kalmot sa likod ng pader ay naging mas mabilis, mas marahas. Tila may isang taong pilit na kumakawala mula sa kailaliman ng kadiliman. Sa labas, narinig ni Amelia ang mga yabag ng paa ni Doña Rosing na muling bumabalik. Agad siyang umatras. Ang kanyang puso ay nagwawala sa loob ng kanyang dibdib. Mabilis siyang umupo sa lumang kama at hinawakan ang isang basong tubig. Pilit na pinapakalma ang kanyang sarili bago pa man bumukas ang pinto. Bumukas ito ng marahas. Ang anino ni Doña Rosing ay bumalot sa liwanag na nanggagaling sa hardin. "Amelia, bakit ka nakaupo lang dyan? Ang dami mo pang dapat ayusin. Huwag mong sayangin ang oras mo sa pag-iisip ng mga walang kabuluhang bagay." Matalim ang boses ng matanda. Ang kanyang mga mata ay matalas na nagmamasid sa bawat sulok ng silid. "Oo po, Doña Rosing. Pasensya na po," sagot ni Amelia, pilit na numingiti kahit na ang kanyang mga kamay ay nang inyinig sa ilalim ng mesa. Nang makalabas ang biyenan, pumasok naman si Julian. Ang kanyang asawa ay mukhang pagod. Ang kanyang kurbata ay maluwag at ang kanyang mga mata ay hindi man lang makatingin ng diretsyo kay Amelia. Lumapit siya at hinalikan ang noo ni Amelia. Ngunit ang halik na iyon ay walang init. Ito ay parang isang obligasyon na kailangang tuparin. "Amelia, makinig ka. Huwag mo nang pansinin ang mga ingay dito sa labas. Minsan, ang mga lumang bahay ay may sariling tunog dahil sa kalumaan. Ang mahalaga, ligtas ka rito." Sabi ni Julian, ang kanyang tinig ay mapang-akit, isang paraan para pawiin ang anumang pagdududa ni Amelia. "Pero, Julian, narinig ko." "Shh!" Puto ni Julian sa kanya. Ang kanyang daliri ay dahan-dahang dumampi sa labi ni Amelia. "Magpahinga ka na lang. Huwag mong hayaang ang imahinasyon mo ang sumira sa kapayapaan natin." Nang gabing iyon, habang mahimbing ang tulog ni Julian, si Amelia ay gising na gising. Ang buwan ay sumisilip sa bintana, nagbibigay ng sapat na liwanag para makita niya ang maliit na bitak sa pader. May isang maliit na papel ang dahan-dahang gumapang mula sa kabilang panig, dumudula sa sahig hanggang sa maabot ang kanyang paanan. Kinuha ito ni Amelia. Ang kanyang mga kamay ay basang-basa ng pawis. Sa liwanag ng buwan, nabasa niya ang mga salitang nakasulat sa maruming papel. Ang bait nila ay isang bitag. Huwag kang maniwala. Ang bawat letra ay parang saksak sa kanyang puso. Tumingin si Amelia sa natutulog na asawa, ang lalaking pinag-alayan niya ng lahat, at sa unang pagkakataon, nakaramdam siya ng matinding panlalamig. Sino ang taong nasa kabilang pader? At bakit alam nito ang lahat ng nangyayari sa loob ng mansyong ito? Ang pamilya Santos ay may itinatagong dumi, at ang duming iyon ay unti-unting lumalabas para lamunin ang kanyang buhay. Ang papel sa kamay ni Amelia ay tila naging isang piraso na nagbabagang uling na unti-unting sumusunog sa kanyang pagtitiwala. Sa loob ng madilim na silid, ang bawat hininga ni Julian ay tila isang paalala ng kanyang kataksilan. Hindi sa kataksilang may kasamang ibang babae, kundi sa kataksilang mas malalim,
Ang pagkubli sa isang katotohanang maaring magpabagsak sa kanilang buong pagsasama. Hindi nakatulog si Amelia hanggang sa sumapit ang bukang liwayway. Sa sandaling marinig niya ang pag-alis ng sasakyan ni Julian patungo sa trabaho, mabilis siyang kumilos. Nilapitan niya ang pader, hindi na para makinig, kundi para maghanap ng paraan upang makita ang nasa kabilang panig. Gamit ang isang maliit na kutsilyong pangprutas, dahan-dahan niyang kinalos ang pintura at ang mga nabubulok na kahoy sa isang maliit na butas na natakpan ng isang lumang cabinet. Ang bawat pagkiskis ng bakal sa kahoy ay nagdudulot ng kaba sa kanyang dibdib. Ngunit ang tangangailangang malaman ang totoo ay mas matindi kaysa sa takot na mahuli. Nang tuluyang matanggal ang isang maliit na bahagi ng tablang kahoy, sumilip si Amelia sa kadiliman. Ang nakita niya ay hindi isang bodega ng mga lumang gamit. Isang maliit na silid, madilim at puno ng mga papel na nakakalat sa sahig. Sa isang sulok, nakaupo ang isang babaeng payat. Ang kanyang buhok ay mahaba at magulo, nakasuot ng damit na kupas na tila hindi na napalitan sa loob ng mahabang panahon. Ang babae ay tila may sinusulat sa sahig gamit ang isang pirasong uling. Clara, pabulong na banggit ni Amelia kahit hindi siya sigurado kung sino ang babaeng yon. Ang babae ay biglang tumigil sa pagsusulat. Dahan-dahan itong lumingon, ang kanyang mga mata ay blanko at puno ng pait. Nang magtagpo ang kanilang mga paningin, hindi sumigaw ang babae. Sa halip, isang mapait na ngiti ang namutawi sa kanyang mga labi na nagpadaloy ng kilabot sa katawan ni Amelia. Akala ko ay matagal na akong nakalimutan ng mundong ito. Ang boses ng babae ay paos, parang isang mekanismong matagal na hindi nagamit. Isa ka na naman bang alipin ng pamilyang Santos? Ako ang asawa ni Julian, sagot ni Amelia. Ang kanyang boses ay nanginginig. Ang babae ay tumawa ng mahina, isang tunog na puno ng pangungutya. Asawa? Kaawa-awa. Ang pangalan ko ay Clara. At ang pagiging asawa sa pamilyang ito ay ang pinakamabilis na paraan para mawala ang iyong kaluluwa. Tumingin ka sa paligid, Amelia. Ang ganda ng mansyon na ito ay pininturahan ng dugo at kasinungalingan. At ang asawa mong si Julian? Siya ang naglagay ng susi sa pintong ito para hindi na ako makalabas habang buhay. Ang mga salita ni Clara ay parang kidlat na tumama sa isipan ni Amelia. Ang kanyang mga binti ay nanghina. Ang lalaking pinagkatiwalaan niya ng kanyang buhay ay ang siyang mismong nagkulong sa kanyang sariling kapatid. Ang mundo ni Amelia ay nagsimulang gumuho. Ang bawat pangako, bawat haplos, at bawat ngiti ni Julian ay biglang naging isang maskara ng isang demonyo. Bago pa man makapagsalita si Amelia, narinig niya ang yabag ng mga paa ni Doña Rosing sa hallway ng main house. Ang boses nito ay matinis, naguutos sa mga katulong. Alam ni Amelia na kung mahuli siyang nakasilip sa silid na ito, ang kanyang kapalaran ay hindi magiging iba sa babaeng nasa kanyang harapan. Mabilis niyang tinakpan ang butas gamit ang cabinet. Ang kanyang puso ay nagwawala sa takot at galit. Ang pagpintig ng puso ni Amelia ay tila isang tambol na nagbabadyang sumabog sa loob ng kanyang dibdib. Habang ang bawat yabag ni Doña Rosing ay papalapit sa pader. Mabilis na itinulak ni Amelia ang lumang cabinet pabalik sa pwesto. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig ng husto habang pinupunasan ang mga bakas ng alikabok sa kanyang damit. Bumukas ang pinto ng maliit na bahay. Pumasok si Doña Rosing na may bitbit na isang tray ng pagkain. Ang kanyang mukha ay pilit na nakangiti, ngunit ang mga mata nito ay nananatiling matalim at mapagmatyag.
Amelia, iha, nagdala ako ng merienda. Bakit ang putla mo yata? Tanong ng matanda habang inilapag ang tray sa mesa. May naririnig akong kalabog kanina. May ginagawa ka ba sa pader na yan? Pinilit ni Amelia na huminga ng malalim. Ginamit niya ang lahat ng lakas ng loob na natitira sa kanya upang hindi mang-ininig ang kanyang boses. Wala po, Doña Rosing. Nadulas lang po ako dahil sa kalumaan ng sahig. Nagulat lang ako. Lumapit ang matanda at hinawakan ang baba ni Amelia. Pinilit itong tumingala. Ang mga daliri ni Doña Rosing ay parang mga kuko ng ibon na humahaplos sa kanyang balat. Mag-ingat ka, Amelia. Ang bahay na ito ay matanda na. Maraming sulok ang hindi nararapat pasukin. Ayaw naming mapahamak ang apo ko sa hinaharap, hindi ba? Ang banta sa kanyang sinapupunan ay isang patalim na tumusok sa puso ni Amelia. Ibig sabihin, hindi lang siya ang nakakulong, kundi pati na rin ang kanyang kinabukasan. Numiti si Amelia, isang pilit na ngiti na hindi umabot sa kanyang mga mata. Opo, naiintindihan ko po. Salamat sa pag-aalala. Na makalabas si Doña Rosing, hindi nang tagal ay dumating si Julian. Pagkakita sa kanyang asawa, agad na tumakbo si Amelia at yumakap dito. Ang yakap na dati ay nagbibigay ng kapanatagan, ngayon ay nagbibigay lamang ng matinding pait. Ramdam ni Amelia ang lamig ng balat ni Julian, ang pamilyar na bango ng kanyang pabango na dati ay kinahuhumalingan niya. Ngunit na yon ay parang amoy ng pagkabulok. Amelia, bakit ka umiiyak? Tanong ni Julian. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Sabi ni Mama, nadulas ka raw? Masakit ba? Tumingin si Amelia sa mga mata ni Julian. Sa loob ng ilang segundo, hinanap niya ang lalaking minahal niya, ang lalaking nangakong puprotektahan siya. Ngunit ang nakita niya ay isang estrangero na bihasa sa pagtatago ng madidilim na lihim. Julian, pabulong na sabi ni Amelia, mahal mo ba talaga ako? Tumawa ng mahina si Julian at hinalikan ang kanyang pisingi. Siyempre naman, bakit mo naman naitanong yan? Ang lahat ng ginagawa ko para sa ating pamilya. Kahit na kailangan mo magsinungaling? Tanong ni Amelia. Ang boses ay sadyang mahina, tila bumubulong sa hangin. Sandaling natigilan si Julian. Ang kanyang mga mata ay nagbago ng anyo. Mula sa pagiging mapagmahal, tungo sa isang malamig na pagtitig. Ang pagsisinungaling ay minsan kinakailangan para sa proteksyon, Amelia. Huwag mong piliting alamin ang mga bagay na hindi mo dapat intindihin. Sa sandaling yon, alam man ni Amelia ang lahat. Walang pag-ibig sa bahay na ito na hindi may kasamang tanikala. Hinalikan niya si Julian sa labi, isang halik na puno ng pait at paalam sa babaeng siya dati. Ang babaeng inosente at bulag sa katotohanan. Ngayon, sa harap ng kanyang asawa, magsisimula siyang magsuot ng sarili niyang maskara. Ang bawat araw sa loob ng bahay sa likuran ng hardin ay naging isang mahabang pagtatanghal. Si Amelia ay naging isang dalubhasang aktor. Sa harap ni Doña Rosing, siya ay ang masunurin at tahimik na manugang na kontento na sa pagbubura ng alikabok at pag-aayos ng mga paso ng bulaklak. Ngunit sa tuwing sumasapit ang gabi, ang kanyang tunay na pagkatao ay nagigising. Sa gitna ng kadiliman, habang ang buong mansyon ay tila hinihigop ng katahimikan, muling lumapit si Amelia sa pader. Alam niyang ito ang tanging pagkakataon. Bitbit ang isang maliit na kandila at ilang piraso ng tinapay na itinabi niya mula sa hapunan, dahan-dahan niyang inalis ang cabinet. Clara! Tawag niya ng pabulong. Ang babae ay hindi sumagot sa unang tawag. Ngunit pagkalipas ng ilang sandali, isang anino ang gumalaw sa kabilang panig. Bakit ka bumalik? Ang boses ni Clara ay puno ng pagdududa. Gusto mo bang maging bahagi ng koleksyon ng mga nakalimutang tao ni Doña Rosing?
Gusto kitang kulungan, sagot ni Amelia. Ang kanyang boses ay matatag. Hindi ko matatanggap na ang taong nagpakulong sa'yo ay siya ring taong kasama ko sa iisang kama gabi-gabi. Anong nangyari sa'yo? Bakit kanila ginaganito? Isang mahabang katahimikan ang bumalot sa pagitan ng dalawang pader. Pagkatapos, nagsimulang magsalita si Clara. Ang kanyang boses ay tila isang kwentong puno ng mga sugat na hindi pa hilom. Ikinuwento niya ang tungkol sa pag-ibig na ipinagbawal ng pamilya, ang pagkakamali ng kanyang ama, at ang pagkatuklas niya sa mga ilegal na negosyo ni Doña Rosing na pilit niyang gustong ilantad. Dahil sa pagbabanta sa karangalan ng pamilya, siya ay idineklarang baliw at ikinulong. Si Julian, patuloy ni Clara. Ang kanyang boses ay nanginginig sa galit. Siya ang nag-iisang tao na pinagkatiwalaan ko. Siya ang nagsabing ilalabas niya ako. Ngunit sa halip, ginamit niya ang aking pagkawala para makuha ang tiwala ng ating ina. Siya ang naglagay ng rehas na ito, Amelia. Siya ang nagpatibay ng aking piitan. Ang bawat salita ni Clara ay parang isang patalim na hinihiwa ang matitirang hibla ng pagmamahal ni Amelia para sa kanyang asawa. Ang kanyang mga luha ay pumatak, hindi dahil sa awa sa sarili, kundi dahil sa matinding pot na unti-unting namumuo sa kanyang dibdib. Hindi ito mananatili ng ganito, pangako ni Amelia. Sa sandaling yon, isang malakas na tunog ng pagbukas ng pinto sa labas ang nagpabalik sa kanya sa realidad. Mabilis na itinulak ni Amelia ang cabinet. Humiga siya sa kama at ipinikit ang kanyang mga mata. Pilit na pinapakalma ang kanyang mabilis na pintig ng puso. Pumasok si Julian. Ang kanyang mga hakbang ay mabigat at puno ng pagod. Amelia, gising ka pa ba? Huminga ng malalim si Amelia. Ang kanyang katawan ay naninigas. Opo, Julian. Hindi lang ako makatulog ng maayos. Lumapit si Julian at humiga sa tabi niya. Ang kanyang braso ay dahan-dahang gumapang sa balikat ni Amelia. Huwag kang mag-alala. Malapit na tayong makalipat sa ibang bansa. Doon, sisimulan nating muli ang lahat. Tayong dalawa lang. Ang mga salitan yon, na dati ay pangarap ni Amelia, na yon ay tunog ng isang panibagong kasinungalingan. Lumingon si Amelia at tiningnan ang mukha ni Julian sa ilalim ng dilim. Talaga? Tayong dalawa lang? Oo, pangako, sagot ni Julian. Ang kanyang boses ay malambot, ngunit para kay Amelia, ang lambot na iyon ay balat kayo lamang ng isang malupit na katotohanan. Habang yakap siya ni Julian, nananatiling gising ang diwa ni Amelia. Sa loob ng kanyang isipan, ang bawat haplos ni Julian ay isang pagkakataon para mag-ipon ng lakas. Hindi siya magiging biktima. Kung ang pamilyang ito ay binuo sa ibabaw ng mga rehas ng piitan, sisiguraduhin niyang ang mismong mga rehas na iyon ang magiging sanhi ng kanilang pagkawasak. Ang bawat araw na lumilipas ay tila isang mabagal na paglalakad sa ibabaw ng mga bubog. Sa labas, patuloy ang pagpapanggap ni Amelia bilang isang mapagmahal na asawa. Ngunit sa loob ng kanyang puso, unti-unti nang nagliliyab ang apoy ng paghihigante. Alam niyang hindi sapat na ilabas lang si Clara. Kailangang mawasak ang pundasyon ng karangalan na labis na ipinagmamalaki ng mga Santos. Isang hapon, habang abala si Doña Rosing sa pagtanggap ng mga bisitang matataas ang lipunan sa main house, lihim na kumuha si Amelia ng susi mula sa lagayan nito sa loob ng silid ng biyenan. Gamit ang isang munting piraso ng sabon, hinulma niya ang hugis ng susi bago ito ibalik sa pinagkuhanan. Ang bawat kilos niya ay mabilis, maingat at puno ng kaba. Nang sumapit ang gabi, muli siyang dumalaw kay Clara. Sa pagkakataong ito, hindi lang pagkain ang dala niya, kundi ang balita ng pag-asa. Clara, kailangan nating mag-ingat, pabulong ni Amelia. Ang kanyang boses ay puno ng determinasyon. May plano na ako, pero kailangan ko ang iyong tulong.
Ano ang mga ebidensyang hawak mo laban sa kanila? Tumingin si Clara sa kanya. Ang kanyang mga mata ay unti-unting nababanaagan ng liwanag. Sa ilalim ng sahig ng aking tinutuluyan, may isang maliit na lalagyan ng bakal. Naroon ang mga dokumento, mga bank statements, at mga sulat na magpapatunay sa mga ilegal na gawain ni Doña Rosing. Sila ang dahilan kung bakit nila ako pinanatiling nakakulong. Itatago ko ang mga iyon, ani Amelia. At kapag panahon na, sisiguraduhin kong ang lahat ng kanilang kasinungalingan ay mabubunyag sa harap ng buong lipunan. Sa biglang pagbukas ng pinto sa labas, agad na tumalikod si Amelia at humarap sa pader. Si Julian ang pumasok. Ang kanyang mga mata ay naniningkit habang pinagmamasdan ang kanyang asawa. Amelia? Anong ginagawa mo rito sa madilim na sulok? Napatalon sa gulat si Amelia, ngunit mabilis niyang nakuha ang kanyang composure. Nagdarasal lang ako, Julian, para sa atin, para sa ating magiging anak. Lumapit si Julian at hinawakan ang kanyang balikat. Ang kanyang haplos ay tila nanunuri. Huwag kang mag-alala, malapit na ang araw na makakaalis na tayo rito. Handa na ang lahat ng kailangan natin. Habang nakatingin si Julian sa kanya, ramdam ni Amelia ang matinding pangamba. Alam niyang hindi lang siya ang naglalaro ng laro ng panlilinlang. Si Julian din ay may sariling plano. Ngunit sa pagkakataong ito, si Amelia ay hindi na ang babaeng madaling mabibigla. Sa bawat ngiti na ibinibigay niya sa kanyang asawa, isang panibagong plano ang nabubuo sa kanyang isipan. Ang pagkakataong ito ay hindi lamang para sa kanyang kalayaan, kundi para sa katarungang matagal nang ninakaw sa kanila. Habang nakahiga silang magkatabi sa gabing yon, hindi nagawang makatulog ni Amelia. Dinig niya ang malalim na paghinga ni Julian, isang tunog na dati ay nagbibigay sa kanya ng kapayapaan. Ngunit na yon ay tila isang babala. Alam niyang ang bawat segundo na lumilipas ay isang hakbang papalapit sa isang malaking kaguluhan. At handa siyang harapin ang bawat pagsubok, gaano man ito kasakit, para lamang makita ang pagbagsak ng mga taong nagtangkang durugin ang kanyang pagkatao. Ang hapunan sa mansyon ng mga Santos ay laging marangya. Ang hapagkainan ay punong-puno ng mga pagkaing nagpapakita ng kanilang yaman. Ngunit sa paningin ni Amelia, ang lahat ng yon ay parang isang maruming entablado. Nakaupo si Doña Rosing sa dulo ng mahabang mesa. Ang kanyang mga mata ay matalas na sumusuri sa bawat galaw ni Amelia. Amelia, iha? Basag ni Doña Rosing sa katahimikan. Ang boses ay tila hani na may halong lason. Bakit parang hindi ka nakikilahok sa usapan? Masama ba ang pakiramdam mo? Pinilit ni Amelia na ngumiti. Isang niting kasing lamig ng pilak na kubyertos sa kanyang kamay. Ayos lang po ako, Doña Rosing. Masyado nang sigurong nakakapagod ang mga gawaing bahay nitong mga nakaraang araw. Si Julian, na nasa tabi niya, ay mabilis na humawak sa kanyang kamay sa ilalim ng mesa. Ang kanyang haplos ay tila isang babala. Pagod lang siya, ma. Huwag mo na siyang istorbohin. Pagkatapos nito, magpapahinga na siya. Habang nagpapatuloy ang hapunan, unti-unting napansin ni Amelia ang kakaibang kilos ni Doña Rosing. Ang biyenan niya ay madalas tumingin sa orasan na nakapako sa dingding at ang kanyang mga mata ay madalas na nakatuon sa isang maliit na sobre na nakapatong sa tabi ng kanyang plato. Alam ni Amelia na may binabalak ang matanda, isang hakbang na maaaring magpabago sa takbo ng kanilang mga buhay. Nang matapos ang hapunan, tumayo si Doña Rosing at inilabas ang sobre. Julian, anak, dahil sa kagustuhan nating mapanatili ang danggal ng ating pamilya, nagdesisyon ako. Ang property sa probinsya ay ilipat na natin sa pangalan mo. Pero may kasunduan. Nanlaki ang mga mata ni Julian. Ang ambisyon sa kanyang mga mata ay hindi na maitago. Anong kasunduan, ma? Kailangan mong pumirma sa dokumentong ito.
Isang pag-amin na ikaw ang nag-utos na ilipat si Clara sa labas ng bansa. Kailangan natin itong linisin bago pa may makahalata na wala siya sa mental institution. Malamig na wika ni Doña Rosing. Tumigil ang tibok ng puso ni Amelia. Ang dokumentong yon ay hindi lang para sa ari-arian. Ito ay isang bitag. Kapag pumirma si Julian, magiging katuwang siya sa krimen ng pagkawala ni Clara. Ngunit kung tatang-i si Julian, mawawala ang lahat ng kanyang inaasahang mana. Ang tensyon sa loob ng silid ay naging napakabigat. Tila hindi na makahinga ang sinuman. Tumingin si Julian kay Amelia. Ang kanyang mga mata ay nagtatanong, naghahanap ng sagot sa isang sitwasyong hindi niya inaasahan. Sa sandaling yon, alam ni Amelia na ito na ang pagkakataon. Kung gagamitin niya ang sitwasyong ito, maaari niyang itulak ang mag-ina na mag-away at mabunyag ang kanilang mga lihim. Julian? Pabulong na wika ni Amelia, ang kanyang boses ay puno ng pagkukunwaring pag-aalala. Isipin mong mabuti. Ang pagpirma mo ay pagtanggap sa lahat ng ginawa nila sa kapatid mo. Sigurado ka bang ito ang gusto mong kapalit para sa yaman? Ang mga salita ni Amelia ay parang isang mitya na nagpaliyab sa galit ni Julian. Tumayo si Julian at padabog na ibinagsak ang kanyang baso sa mesa. Ang bawat piraso ng kristal ay tumalsik sa sahig. Ma, hindi ko akalaing pati ang sarili mong anak ay gagamitin mo para sa iyong mga maling gawain. Sigaw ni Julian. Ang ngiti ni Doña Rosing ay unti-unting naglaho, napalitan ng isang mukhang puno ng puot. Ang tahimik na hapunan ay naging isang madugong labanan ng mga lihim at pagkukunwari. Alam ni Amelia na nagsimula na ang pagguho ng kanilang pekeng kaharian. Ang katahimikan sa loob ng silid kainan ay kasing lamig ng yelo. Ang bawat paghinga ng mga tao ay tila isang babala ng paparating na bagyo. Si Doña Rosing, na dati ay laging kalmado at mapagmanipula, ay nanginginig na ang mga kamay habang nakatingin sa kanyang anak. Ang bawat linya sa kanyang mukha ay nagpapakita ng matinding galit na hindi na kayang itago ng kanyang mamahaling pampaganda. Julian, mag-ingat ka sa iyong mga sinasabi. Babala ni Doña Rosing. Ang kanyang boses ay naging isang malamig na bulong na kayang magpalamig ng dugo. Ang lahat ng yaman na kinalakihan mo, ang pangalan ng pamilyang Santos na pinoprotektahan mo ay nakasalalay sa pagkamasunurin mo. Huwag kang maging tanga. Tumawa si Julian, isang mapait at tuyot na tawa. Tumayo siya. Ang kanyang upuan ay gumalaw ng malakas sa sahig, isang tunog na nagpahayag ng kanyang matinding pagkainis. Dangal? Anong dangal ang tinutukoy mo, ma? Ang pagkulong sa sarili mong anak sa isang maliit na kwarto sa loob ng 10 taon? Ang paggamit sa akin para maging tagapagbantay ng iyong mga kasalanan. Si Amelia ay nakaupo lamang sa gilid. Ang kanyang mga mata ay nanonood sa bawat paggalaw ng mag-ina. Ang kanyang puso ay nakaramdam ng kakaibang kapayapaan. Sa wakas, ang mga taong nagtangkang gumuho sa kanyang mundo ay unti-unti nang nagkakaroon ng lamat. Amelia! Baling ni Doña Rosing sa kanya. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Anong sinabi mo sa kanya? Ikaw ba ang naglagay ng lason sa isipan ng asawa mo? Tumayo si Amelia nang may dangal. Hindi siya yumuko, hindi siya nanginginig. Wala po akong sinasabi, Doña Rosing. Sinasalamin lang ni Julian ang lahat ng inyong mga itinanim. Kung may lason man sa isipan niya, iyon ay ang mga lihim na kayo mismo ang nagtanim sa nakalipas na mga taon. Napatayo si Doña Rosing. Handa na sana siyang sumugod. Ngunit pinigilan siya ni Julian. Ang mag-ina ay nagtitigan. Isang labanan ng mga mata kung saan ang bawat isa ay tila nagbabanta ng pagkawasak. Ang mga luha ni Amelia ay hindi na para sa kanyang sarili, kundi para sa kalayaang unti-unting lumalapit. Aalis na kami rito! Mariing wika ni Julian habang hinihila ang braso ni Amelia. Hindi na ako magiging kasangkapan mo, ma. Tapos na ang lahat. Nang makalabas sila sa main house at bumalik sa maliit na bahay sa likuran ng hardin,
Ang hangin ay tila naging mas presko. Ngunit bago pa man sila makapasok, biglang huminto si Julian. Tumingin siya kay Amelia. Ang kanyang muka ay puno ng pagkalito at takot. Amelia, hindi ko alam kung bakit ko ginawa yun. Pero hindi kita pwedeng isama ngayon. Delikado. Ano ang ibig mong sabihin? Tanong ni Amelia. Ang kanyang boses ay puno ng pagtataka. Kailangan ko munang ayusin ang lahat. Maghihintay ka rito. Huwag kang lalabas. Huwag kang kakausap ng kahit sino. Wika ni Julian bago ito mabilis na naglakad palayo, iniiwan si Amelia sa dilim. Alam ni Amelia na ito ang sandaling hinihintay niya. Wala na si Julian, wala na si Doña Rosing. Ang pinto patungo sa silid ni Clara ay hindi na mababantayan. Sa tulong ng susi na kanyang ginawa, sisiguraduhin niyang ngayong gabi magtatapos na ang lahat ng kanilang kasinungalingan. Ang gabi ay nababalot ng makapal na hamog at ang katahimikan sa loob ng hardin ay tila isang sumpa na bumabalot sa bawat puno. Nang maging sigurado si Amelia na wala ng mga yabag ng paa sa labas, dahan-dahan niyang kinuha ang susi na kanyang hinulma mula sa sabon. Ang bakal ay malamig sa kanyang mga palad. Isang piraso ng metal na may dalang pag-asa para sa isang taong matagal nang nalimutan ng mundo. Ang bawat paghakbang niya patungo sa pader ay isang pagsuway sa lahat ng takot na ipinunla sa kanya ng pamilyang Santos. Sa pagpasok ng susi sa nakatagong lock na matagal nang natakpan ng alikabok, ang pag-ikot nito ay naglabas ng isang mahinang tunog ng pagkiskis ng bakal na tila hiyaw ng nakaraan. Nang bumukas ang pinto, ang amoy ng luma, dampi at mga pahina ng papel ay sumalubong sa kanya. Sa loob, si Clara ay nakaupo sa sahig. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat sa nakitang liwanag mula sa kandila ni Amelia. Sino ka para buksan ang pintong ito? Ang boses ni Clara ay puno ng pagdududa, ngunit may halong pag-asa. Ako ang taong maglalabas sa iyo rito, Clara. Tugon ni Amelia. Ang kanyang boses ay mahinahon at puno ng katatagan. Hindi na kita hahayaang mamatay sa loob ng 4 na sulok na ito. Dali-daling hinanap ni Amelia ang lalagyan ng bakal sa ilalim ng sahig. Nang mabuksan niya ito, bumungad sa kanya ang mga dokumentong magpapatunay sa lahat ng mga ilegal na gawain ni Doña Rosing. Ang mga pirma na peke, ang mga lupang ninakaw, at ang mga testimonya ng mga doktor na pinilit magsinungaling. Ang bawat pahina ay isang suntok sa mukha ng pamilyang Santos. Halika na, aya ni Amelia habang inaalalayan si Clara na tumayo. Ang kanyang hita ay nangangatog, ang kanyang katawan ay mahina mula sa mahabang pagkabilanggo. Ngunit ang kanyang mga mata ay nagminingning. Habang naglalakad sila palabas, narinig nila ang tunog ng sasakyan na pabalik sa mansyon. Si Julian. Ang kanyang asawa ay bumalik ng mas maaga kaysa sa inaasahan. Ang mga ilaw ng sasakyan ay nagsimulang tumama sa bintana ng maliit na bahay. Naglalabas ng mga mahahabang anino na tila mga multong humahabol sa kanila. Amelia! Ang sigaw ni Julian mula sa labas. Ang boses ay puno ng galit at pagtataka. Anong ginagawa mo rito? At sino ang kasama mo? Ang oras ay tumigil. Alam ni Amelia na sa pagbukas ng pintong yon, wala nang balikan. Ang kanyang buhay bilang isang sunod-sunuran na asawa ay matatapos na, at ang laban para sa katotohanan ay magsisimula sa harap mismo ng taong pinakamahal niya. Huminga ng malalim si Amelia, hinawakan ng mahigpit ang kamay ni Clara at humarap sa pinto. "Nayon, Julian," wika ni Amelia. Ang kanyang boses ay matigas at malinaw. Ang katotohanan ang magdedesisyon kung sino ang tunay na may sala sa atin. Ang pintuan ay bumukas ng malakas, at ang liwanag mula sa mga headlight ng sasakyan ni Julian ay tumama ng direkta sa kanilang mga muka. Si Julian ay nakatayo sa tapat,
Ang kanyang muka ay hindi na ang mapagmahal na asawa na kilala ni Amelia. Ito ay mukha ng isang lalaking natatakot na mawala ang lahat ng kanyang pinaghirapan. Ang kapangyarihan, ang yaman, at ang reputasyon. Amelia, bumito ka sa kanya! Sigaw ni Julian. Ang kanyang boses ay nanginginig sa matinding galit. Hindi mo alam ang ginagawa mo. Si Clara ay hindi normal. Ang lahat ng sinasabi niya ay ilusyon lamang. Tumawa si Clara. Isang tawa na puno ng pait at matagal na pagdurusa. Ilusyon? Ang 10 taon na pagkulong mo sa akin sa dilim, Julian? Ilusyon din ba ang mga pirma mo sa mga dokumentong ito? Itinaas ni Amelia ang hawak niyang lalagyan ng bakal. Ang mga dokumento sa loob ay tila isang hatol ng kamatayan para sa pamilyang Santos. Hindi na ito ang panahon ng mga kasinungalingan, Julian. Nakita ko na ang lahat. Alam ko na kung sino talaga ang mga taong nakatira sa loob ng mansyong ito. Biglang lumabas mula sa anino si Doña Rosing. Ang kanyang mukha ay para isang maskara ng kamatayan. Julian, kuhanin mo ang mga dokumento. Huwag mong hayaang makalabas ang babaeng yan. Ang tensyon ay naging sobrang bigat. Si Julian ay naglakad papalapit kay Amelia. Ang kanyang mga kamay ay nakaunat, pilit na inaabot ang mga dokumento. Ngunit si Amelia ay hindi na ang babaeng madaling matakot. Humakbang siya ng paurong. Ang kanyang mga mata ay matalim na nakapako sa asawa. Kung lalapit ka pa, Julian, ang susunod na hakbang ko ay ang tawagan ang mga awtoridad. Banta ni Amelia. Ang kanyang boses ay hindi na yayanig. May kopya na ako ng lahat ng ito sa labas. Kahit anong gawin nyo, hindi na nyo maitatago ang katotohanan. Natigilan si Julian. Ang kanyang mga kamay ay bumagsak sa kanyang gilid. Tumingin siya sa kanyang ina, pagkatapos ay kay Clara at panghuli ay kay Amelia. Sa pagkakataong yon, nakita ni Amelia ang isang lamat sa pagkatao ni Julian. Ang pagpili sa pagitan ng pag-ibig sa kapangyarihan at ang natitira niyang budi. Ma, sabi ni Julian, ang kanyang boses ay mahina ngunit may diin. Sapat na, hindi ko na kayang magpatuloy sa ganitong paraan. Ang mga salitang iyon ay parang isang maso na tumama sa pundasyon ng mga Santos. Si Doña Rosing ay napaupo sa lupa. Ang kanyang pagiging matapang ay unti-unting nadlalaho. Sa harap ng katotohanan, ang kanilang yaman ay wala ng halaga. Sa likuran ng hardin, sa gitna ng kadiliman ng gabi, ang hustisya ay unti-unting nagbubukas ng pinto para sa kanila. Ang hangin sa hardin ay tila huminto sa panihip. Si Doña Rosing, na dati kasing tigas ng bato, ay nakaluhod na ngayon sa damuhan. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang sinusubukang ayusin ang gusot na laylayan ng kanyang damit. Wala nang natitirang bakas ng Donya na kinatatakutan ng lahat. Ang kanyang mga mata ay blanko, nakatingin sa kawalan, habang unti-unting pumapasok sa kanyang isipan ang katotohanan na ang kanyang imperyo ay gumuhuna. Si Julia naman ay nanatiling nakatayo. Ang kanyang mga balikat ay bumagsak. Tumingin siya kay Clara, ang kapatid na matagal niyang pinagkaitan ng liwanag. Sa unang pagkakataon, ang mga mata ni Julian ay hindi na puno ng galit o depensa, kundi ng pagsisisi na hindi na kayang itago. Clara, ang boses ni Julian ay parang bulong, isang mahinang tunog sa gitna ng katahimikan ng gabi. Hindi ko akalaing hahantong tayo sa ganito. Dahil pinili mong maging bulag, Julian, sagot ni Clara. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit matalas na tumusok sa puso ng kanyang kapatid. Pinili mong sundin ang mga maling turo ni Ina, kaysa manindigan sa kung ano ang tama. Lumingon si Julian kay Amelia. Ang kanyang mga mata ay nagmamakaawa, naghahanap ng kahit kaunting awa mula sa babaeng kanyang sinaktan ng lubos. Amelia, patawarin mo ako. Akala ko ang paggawa ng lahat ng ito ay para sa ating kinabukasan.
Akala ko, sapat na ang yaman para maging masaya tayo. Tumingin si Amelia kay Julian. Ang kanyang mukha ay matigas, ngunit ang kanyang puso ay puno ng matinding kalungkutan. Hindi ito ang lalaking minahal niya. Ito ay isang lalaking nagpadala sa kasakiman. Ang tunay na kinabukasan ay hindi nabubuo sa ibabaw ng mga luha ng ibang tao, Julian. Ang yaman mo ay walang halaga kung ang bawat sentimo nito ay may bahid ng pagdurusa. Sa kalayuan, narinig nila ang tunog ng mga sirena ng pulis na unti-unting papalapit. Ang bawat sirena ay parang isang martilyo na nagtatapos sa lahat ng kanilang mga lihim. Si Doña Rosing ay tumingin sa malayo. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkatalo. Alam nilang wala na silang kawala. Ito na ang katapusan ng lahat, wika ni Amelia habang hinahawakan ang kamay ni Clara. Nang dumating ang mga awtoridad, si Julian ay hindi na lumaban. Kusa siyang nagpakapkap at nagpaalila sa batas, habang si Doña Rosing ay nanatiling tahimik. Ang kanyang dangal na matagal niyang pinangalagaan ay tuluyan nang nawala sa isang gabi. Si Amelia, sa gitna ng lahat ng kaguluhan, ay nanatiling nakatayo ng matuwid. Ang bawat pagsubok na kanyang dinaanan ay naging pundasyon ng kanyang panibagong lakas. Ang mansyon na dati bilangguan, ngayon ay magsisilbing saksi sa kanilang kalayaan. Ang mansyon na dati, ipuno ng tensyon at mga anino ay tahimik na ngayon. Ang mga ilaw na dati sumasalamin sa karangyaan ay tila mas maputla na parang pati ang gusali ay ramdam ang paglisan ng mga kasinungalingan. Sa loob ng ilang linggo, matapos ang gabi ng pagbubunyag, si Amelia ay unti-unting bumubuo ng kanyang buhay mula sa mga guho. Si Clara, na matagal na nakulong sa dilim, ay unti-unting nakakasabay sa liwanag ng mundo. Sa tulong ni Amelia, siya ay nakakatanggap ng nararapat na pangangalagang medikal. Ang bawat araw para kay Clara ay isang hakbang patungo sa pagbawi sa kanyang sarili. Ang babaeng matagal na nawala sa ilalim ng rehas at pait. Madalas silang mag-usap ni Amelia sa harden, sa parehong lugar kung saan dati takot na takot si Amelia na lumapit. Hindi ko akalaing makikita ko pang muli ang araw ng ganito kalinaw. Wika ni Clara habang nakatingin sa mga bulaklak na dati pinabayaan ni Doña Rosing. Binigyan mo ako ng lakas, Clara, sagot ni Amelia. Ang kanyang boses ay malambot at puno ng pag-asa. Kung hindi dahil sa pagtitiis mo at sa babala na iniwan mo, baka hanggang ngayon ay nakakulong pa rin ako sa sarili kong kahangalan. Si Julian, sa kabilang banda, ay nananatili sa loob ng piitan. Minsan, nakatanggap si Amelia ng liham mula rito. Isang liham na puno ng pagsisisi at paghingi ng tawad. Ngunit hindi na nito mababago ang mga nangyari. Ang bawat salita sa liham ay parang isang etsyo ng isang relasyang matagal nang nagwakas. Hindi sumagot si Amelia. Ang pagpapatawad ay isang proseso na kailangang dumaan sa panahon. At ang kanyang prioridad na yon ay ang sariling kapayapaan. Ang mga gamit ng pamilyang Santos ay unti-unti nang ibinebenta ng mga awtoridad para sa kompensasyon ng mga naagrabyado. Si Amelia ay hindi naghangad ng yaman. Ang tanging kinuha niya ay ang mga mahahalagang alaala ng kanyang sariling pamilya na dati ay inilit ng pamilya Santos. Isang hapon, habang naglalakad sa labas ng gate ng mansyon, huminto si Amelia at lumingon sa bahay na naging saksi sa kanyang paghihirap. Wala na siyang nararamdamang galit. Ang tanging naroon ay isang malalim na pangunawa na ang bawat sugat, gaano man kalalim, ay may kakayahang maghilom kung hahayaan mong pumasok ang liwanag. "Handa ka na bang umalis?" tanong ni Clara. Numiti si Amelia, isang ngiti na tunay at malaya. "Handa na." Ang hinaharap ay hindi na nakakulong sa mga pader na ito. Sumakay sila sa isang sasakyan, papalayo sa mansyon,
patungo sa isang direksyong sila mismo ang magdidikta. Ang hangin sa labas ay sariwa. Dala ang pangako ng isang bagong simula na walang halong panloloko o pagtatago. Ang lungsod ay tila isang malawak na dagat ng mga posibilidad. Sa isang maliit ngunit maaliwalas na apartment sa labas ng sentro ng syudad, nagsisimula ang bagong kabanata ni na Amelia at Clara. Wala na ang mga magarbo at nakakalunod na palamuti ng mansyon. Ang natira na lamang ay ang simpleng pamumuhay na puno ng katotohanan at kapayapaan. Si Clara ay nagsimulang magtrabaho sa isang maliit na library, isang lugar na tahimik at puno ng mga kwento. Ang kanyang mga mata, na dati laging puno ng takot, ay unti-unti nang nagkakaroon ng kislap ng kagalakan. Sa bawat libro na kanyang inaayos, tila ibinabalik niya ang mga bahagi ng kanyang sarili na matagal na nawala sa dilim. Si Amelia naman ay nagbukas ng isang maliit na negosyo ng mga pagkainggawang bahay. Ang bawat luto niya ay may halong pagmamahal at pag-asa. Isang pagkain na hindi lang nagbibigay ng sustansya, kundi nagpaparamdam din ng kaginhawaan sa mga taong kumakain nito. Hindi siya naghahanap ng karangyaan. Ang sapat na kita at ang ngiti ng mga taong nakapaligid sa kanya ang nagbibigay ng tunay na kahulugan sa kanyang buhay. Amelia, may sulat na naman para sa'yo. Wika ni Clara isang umaga habang iniaabot ang isang sobre na walang pangalan ang nagpadala. Kinuha ito ni Amelia. Ang kanyang puso ay nanatiling kalmado. Alam niyang ito ay galing pa rin kay Julian sa loob ng piitan. Binuksan niya ito. Isang maikling liham na humihingi ng huling paalam. Tinatanggap na raw nito ang lahat na naging bunga ng kanyang mga maling desisyon. Walang paghingi ng espesyal na pabor. Tanging pasasalamat na lamang dahil sa kanya, natutunan ni Julian kung ano ang ibig sabihin ng tunay na pananagutan. Binasa ni Amelia ang sulat. Pagkatapos ay itinupi ito at inilagay sa isang kahon kasama ng iba pang mga lumang dokumento. Wala ng galit, wala ng poot. Ang kabanatang iyon ng kanyang buhay ay sarado na. Ang pagpapatawad na kanyang natamo ay hindi para kay Julian, kundi para sa kanyang sariling kalayaan. Sa paglubog ng araw, habang nakaupo sila sa balkonahe ng kanilang apartment, tiningnan ni Amelia ang abot tanaw. Ang langit ay kulay kahel at lila, isang paalala na ang bawat pagtatapos ay may dalang kagandahan. Masaya ka ba, Amelia? Tanong ni Clara habang hinahaplos ang kanyang balikat. Huminga ng malalim si Amelia. Naramdaman niya ang hanging humahaplos sa kanyang mukha. Ang bawat hininga ay malaya at walang bigat. Oo, Clara. Sa unang pagkakataon, ang buhay ko ay pagmamayari ko na. At ito ang pinakamagandang regalo na natanggap ko. Ang kanilang mga tawa ay humalo sa ingay ng syudad. Isang himig ng tagumpay na hindi galing sa yaman, kundi galing sa pagiging tapat sa sarili. Ang nakaraan ay mananatiling aral, ngunit ang hinaharap ay isang blankong papel na handa na nilang sulatan ng mas makabuluhang kwento. Ang mga buwan ay mabilis na lumipas, at ang mga pilat na iniwan na nakaraan ay nagsisimula ng maging mga aral sa halip na mga paalala ng sakit. Sa kanilang maliit na apartment, ang bawat umaga ay nagsisimula sa amoy ng bagong lutong kape at ang tawanan ni na Amelia at Clara habang naghahanda para sa kani-kanilang trabaho. Ang kanilang tahanan, na dati kasing lamig ng sementong piitan, ay puno na ngayon ng buhay at kulay. Isang araw, habang naglalakad si Amelia pauwi mula sa pamilihan, isang pamilyar na mukha ang nakita niya sa kabilang kalsada. Si Julian. Hindi na ang lalaki nakasuot ng mamahaling suit, kundi isang taong payat, may suot na simpleng damit at tila matagal na panahon ang dumaan sa kanyang mga balikat. Siya ay malaya na matapos ang mas pinaikling sentensya dahil sa kanyang pag-amin sa korte. Sandaling huminto ang paghinga ni Amelia.
Ang unang instinct niya ay lumiko at umiwas, ngunit nanatili siyang nakatayo. Hindi na siya ang babaeng tumatakas. Siya na ang babaeng humaharap sa katotohanan. Lumapit si Julian. Ang bawat hakbang ay mainat. Parang natatakot na baka ang anumang maling galaw ay magtulak kay Amelia na lumayo. Amelia, tawag nito. Ang kanyang boses ay paos. Tila may bitbit na mabigat na pagsisisi. Hindi ako nandito para humingi ng pagkakataon. Nandito lang ako para humingi ng paumanghin sa huling pagkakataon. Tiningnan siya ni Amelia. Sa mga mata ni Julian, wala na ang ambisyong dati hinadpabulag sa kanya. Ang natira na lamang ay ang pagtanggap sa kanyang mga pagkakamali. Sapat na ang pagsisisi mo, Julian. Ang mahalaga, natutunan mo ang aral na hindi matutumbasan ng anumang yaman. Salamat, sagot ni Julian, at may isang pilit na ngiti sa kanyang mga labi. Sana ay maging masaya ka. Deserve mo ang lahat ng kabutihan sa mundo. Pagkatapos ng maikling pag-uusap, tumalikod si Julian at nanlakad palayo. Unti-unting nilalamon ng karamihan sa kalsada. Hindi na ito naging masakit para kay Amelia. Sa halip, naramdaman niya ang isang matinding gaan sa kanyang kalooban. Ang huling tanikala na nag-uugnay sa kanya sa pait ng nakaraan ay tuluyan ng naputol. Pagdating ni Amelia sa kanilang apartment, nakita niya si Clara na naghihintay sa pintuan. Ang ngiti ni Clara ay nagbibigay ng kapanatagan sa kanyang puso. Ano ang nangyari? Wala na, Clara, sagot ni Amelia habang inilalagay ang mga pinamili sa mesa. Ang lahat ng dapat tapusin ay tapos na. Panahon na para simulan ang ating kinabukasan nang walang anumang bigat ng nakaraan. Sa gabing iyon, habang tinitingnan ni Amelia ang mga bituin mula sa bintana, naramdaman niya ang tunay na kahulugan ng kaligayahan. Ito ay hindi ang paghihigante, kundi ang pagpili na maging malaya. Ang kanyang puso, na dati inadurog, ay buo na muli, mas matatag, mas matalino, at higit sa lahat, mas mapagmahal sa sarili. Ang bawat pagsubok ay naging tulay upang marating niya ang pampang ng kapayapaan. Ang mga taon ay lumipas na parang mga dahon na dinala ng hanging amihan. Mabilis, ngunit may dalang pagbabago. Ang apartment ina Amelia at Clara ay puno na ngayon ng mga halaman sa bintana. Bawat isa ay may kwento ng pag-aalaga at paglago. Hindi na sila ang mga babaeng nagtatago sa anino. Sila na ngayon ang mga kababaihang humaharap sa araw ng may taas, no? Ngayong araw ay espesyal. Ipinagdiriwang nila ang ika-5 anibersaryo ng kanilang kalayaan. Sa isang maliit na parke kung saan maraming puno at masayang naglalaro ang mga bata, naupo ang dalawa. Ang ingay ng mga batang tumatawa ay parang musika na nagpapagaan sa kanilang mga damdamin. Amelia, tawag ni Clara, habang tinitingnan ang isang batang babae na masayang naghahabol ng paru-paro. Akala ko noon, ang buhay ay isang mahabang pagdurusa. Ngunit ngayon, nakikita ko na ang mundo ay mas malawak kaysa sa mga rehas na pumigil sa atin. Hinaplos ni Amelia ang kamay ni Clara. Dahil pinili nating huwag sumuko, Clara, ang bawat sugat na natamo natin ay naging bahagi ng ating pagkatao. Hindi natin kailangan kalimutan ang nangyari. Kailangan lang nating tanggapin na ang nakaraan ay tapos na at ang bukas ay sa atin na. Sa kanilang paglalakad pa uwi, dumaan sila sa harap ng isang gusali kung saan mayroong isang maliit na center para sa mga kababaihang dumaan sa matinding pagsubok sa buhay. Doon, si Amelia ay nagsisilbing mentor, isang boses na nagbibigay ng lakas sa mga taong nawawalan ng pag-asa. Ikinukwento niya ang kanyang karanasan, hindi para magtanim ng galit, kundi para magtanim ng pag-asa. Ang kalayaan, wika ni Amelia sa mga kababaihang nakikinig sa kanya, ay hindi nakukuha sa paghihigante. Ito ay nagsisimula sa sandaling na pagtanto mong ikaw ang may hawak ng iyong sariling tadhana. Huwag ninyong hayaang ang inyong nakaraan ang magsulat ng inyong bukas. Pagdating nila sa apartment,
Ang bawat sulok ay payapa. Hindi na kailangang mag-alala kung sino ang kakatok sa pinto. Hindi na kailangang magtago. Ang kapayapaan na kanilang natamo ay hindi galing sa yaman o kapangyarihan. Ito ay galing sa pagiging tapat, sa pagpatawad, at sa pagmamahal sa sarili. Bago matulog, tumingin si Amelia sa salamin. Ang babaeng nakatingin sa kanya ay hindi na ang Amelia na puno ng takot. Ang kanyang mga mata ay nagniningning ng karunungan, at ang kanyang ngiti ay refleksyon ng isang kaluluwang malaya. Ang mahabang paglalakbay ay nagtapos na sa isang lugar na puno ng liwanag. Ang bawat tinig ng nakaraan ay napalitan na ng awit ng bagong simula. 5 taon na ang nakalilipas. Ang mansyon ng mga Santos ay isa na lamang alaala. Isang guhong gusali na unti-unti ng kinakain ng panahon. Ngunit para kay Amelia at Clara, ang mansyong iyon ay hindi na isang piitan. Ito ay ang huling pahina ng isang lumang libro na matagal na nilang naisara. Sa isang tahimik na dalampasigan, kung saan ang dagat at langit ay nagtatagpo, tumayo si Amelia habang dinarama ang hanging humahaplos sa kanyang mukha. Ang alon ay sumasabay sa pintig ng kanyang puso, kalmado at malaya.